Magandang araw. General Casimero balik pound for pound king sa mga boksingero ng Pilipinas sa BoxRec. Sa bagong update ng BoxRec sa local at pambansang ranking, number 1 na o hari na si General Casimero para sa mga boksingero dito sa Pilipinas. Nasa number 2 si Mark Magsayo at number 3 ang nag-iisang world champion ng Pilipinas sa ngayon na si Pedro Taduran. Number 4 naman si Reggie Suganov. Number 5 si Carlames Martin. Number 6 si Kenneth Lover. Number 7 si Melvin Jerusalem. Number 8 si Manny Pacquiao. Number 9 si Gabriel Santissima at number 10 si Miel Fajardo. Kaya ang laki talaga ng impact ng pagkapanalo ni Casimero laban kay Luis Nery. Matagal na kasi ang ranking ni Nery bago ang laban. Kasabay nito umakyat na rin sa number 4 spot si Casimero sa WBO Super Bantamweight Rankings at kanina nga lang ay pasok na rin siya bilang number 11 sa WBC Featherweight Rankings. Kaya dala-dalawa ang division na nakaranking si Casimero. Kaya dahil dito napakadaming option si Casimero ngayon. Sa WBO kung saan siya ay number 4, ang may hawak ng titulo dito ay ang paborito niyang habulin na si Naoya Monster Inoue. At sa WBC naman kung saan number 11 si Casimero, ang kampiyon naman dito ay si Bruce Shusho Carrington. At dahil pasok na nga si Casimero sa ranking ng WBO at WBC, ay nagbabala na nga si Casimero sa mga boksingero na nasa top rank ng WBO Super Bantamweight at WBC Featherweight. Sinabi niya na magtago na sila at syempre nangunguna na dito ang The Monster Naoya Inoue na pinariringgan ni Casimero. Magandang araw. Ilang mga Japanese fans ay negatibo ang reaksyon sa balitang pag-akyat ni Casimero sa number 4 spot ng WBO. Ayon sa kanila na hindi pa deserving si Casimero sa kalibre ng mga nakalaban. Para sa mga Hapon, masyadong mabilis ang pag-angat ni Casimero sa ranking na parang ibinigay lang agad sa kanya. Gusto muna nilang makitang patunayan ni Casimero ang sarili sa pamamagitan ng paggapi sa iba pang mga bigating pangalan sa division gaya ni na Murodjan Akhmadaliev, Junto Nakatani o Sebastian Hernandez bago siya humirit kay Inoue. Tinira din ng mga Japanese fans ang issue sa disiplina at respeto ni Casimero. Ayon sa kanilang komento na naniniwala sila na ang isang fighter na walang disiplina at respeto katulad ni Casimero ay hindi karapat-dapat na bigyan ng pagkakataong kumita ng limpak-limpak na milyones sa pamamagitan ng pakikipagtunggali sa kanilang pambato na si Naoya Inoue. Tingin ng mga Japanese fans na ang pagkamaingay at trash talking ni Casimero, pag-angas at pagiging palabas ay unprofessional at kawalan ng respeto. Kabaligtaran kasi si Casimero ng kultura ng boxing sa Japan. Si Inoue ay tahimik, magalang at dinadaan sa laro ang tapang. Sa madaling salita, para sa kanila, negosyo at hype lang ang dahilan kaya siya mabilis na inakyat sa ranking ng WBO. Kaya hindi sila sang-ayon na i-shortcut ang daan ni Casimero patungo kay Naoya Inoue. Pero wag ka, tingin natin na kapag naikasa naman ang Casimero versus Inoue ay tatangkilikin pa rin naman nila, malamang ito. Sa kabilang banda, marami namang Pinoy fans at ilang promoters ang naniniwalang takot lang ang kampo ni Inoue dahil si Casimero ay may kakaibang lakas, one punch knockout power at mahirap basahin ang estilo sa loob ng ring na pwedeng makasira sa perpektong record ng monster ng Japan. Dahil dito patuloy na patok sa social media ang bakbakang ito. Magandang araw. General Casimero binalaan si Naoya Inoue. Sabi ni Casimero, magtago ka na Inoue. WBO number 4 na ako. Ito ang matapang na pahayag ni Cuadralas Casimero matapos lumabas ang balita na opisyal na siyang inilagay ng WBO bilang WBO number 4 contender sa Super Bantamweight kung saan si Naoya Inoue ang kampiyon. Dahil sa pag-angat na ito sa world rankings, agad na nag-post si Casimero sa kanyang official na Facebook page ng kanyang video habang nag-ensayo na may caption na magtago na kayo, pugot ulo, na malinaw na hamon at babala para sa Japanese champion na si Naoya Monster Inoue. Nag-post din si Casimero na papalapit na umano ang milyones dahil sa kanyang pag-akyat sa ranking. Ito ang maganda dahil may plano ang kampo ni Inoue na magsagawa ng isang activity o tune-up fight bago matapos ang taon, bago tuluyang harapin si Jesse Bam Rodriguez sa susunod na taon. At kusa na nga na nagpresenta si Casimero na handa siyang maging tune-up fight ni Inoue.
Wala nang dahilan para iwasan siya ni Inoue. Kung dati ay hindi pwedeng magka-voluntary defense ang isang kampiyon sa katulad ni Casimero dahil wala siya sa world rankings na maaaring magresulta sa pagkabaklas ng titulo. Ngayong pasok na siya sa WBO number 4, pwede na silang mag-match up ng legal. Kaya malaki ang pressure ngayon kay Inoue. Dahil kung iba ang pipiliin nitong kalaban, bukod kay Casimero, posibleng ulanin ito ng batikos mula sa mga fans at tawaging umiiwas o duwag. Kung ganon, mukhang wala nang takas si Inoue kay Casimero. Mukhang mapapanood na natin ang ating dream match na Casimero versus Inoue ngayong taon na ito. Lalo pa't interesado si Turki Al-Sheikh na pondohan ang laban nila dahil may mga ulat nitong Hunyo na tinatantya na ni Turki Al-Sheikh kung patok ba sa publiko. At sulit na pondohan ang pagtapat kina Naoya Inoue at Janriel Casimero. Maalalang lalong umingay ang pangalan ni Casimero sa radar ng Saudi promoters matapos niyang pabagsakin at knock-out ang world rank at elite fighter na si Luis Neri sa 4th round nitong Hunyo sa Japan. Dahil dito dinalas ng Daring Magazine na pagmamay-ari rin ni Al-Sheikh ang pag-feature kay Casimero dahil sa matinding hatak nito sa fans. Kaya ang pagpasok ng pera at impluensya ng Saudi Arabia ang pinakamalakas na tulay para maganap na ang mega fight na Inoue versus Casimero. Magandang araw. Janriel Casimero binalaan si Naoya Inoue. Sabi ni Casimero, magtago ka na Inoue, WBO number 4 na ako. Ito ang matapang na pahayag ni Cuadralas Casimero matapos lumabas ang balita na opisyal na siyang inilagay ng WBO bilang WBO number 4 contender sa super bantamweight kung saan si Naoya Inoue ang kampiyon. Dahil sa pag-angat na ito sa world rankings, agad na nag-post si Casimero sa kanyang official na Facebook page ng kanyang video habang nag-ensayo na may caption na magtago na kayo, pugot ulo, na malinaw na hamon at babala para sa Japanese champion na si Naoya Monster Inoue. Nag-post din si Casimero na papalapit na umano ang milyones dahil sa kanyang pagakyat sa ranking. Ito ang maganda dahil may plano ang kampo ni Inoue na magsagawa ng isang activity o tune-up fight bago matapos ang taon, bago tuluyang harapin si Jesse Bam Rodriguez sa susunod na taon. At kusa na nga na nagpresenta si Casimero na handa siyang maging tune-up fight ni Inoue. Wala nang dahilan para iwasan siya ni Inoue. Kung dati ay hindi pwedeng magka-voluntary defense ang isang kampiyon sa katulad ni Casimero dahil wala siya sa world rankings na maaaring magresulta sa pagkabaklas ng titulo. Ngayong pasok na siya sa WBO number 4, pwede na silang mag-match up ng legal. Kaya malaki ang pressure ngayon kay Inoue. Dahil kung iba ang pipiliin nitong kalaban, bukod kay Casimero, posibleng ulanin ito ng batikos mula sa mga fans at tawaging umiiwas o duwag. Kung ganon, mukhang wala nang takas si Inoue kay Casimero. Mukhang mapapanood na natin ang ating dream match na Casimero versus Inoue ngayong taon na ito. Lalo pa't interesado si Turki Al-Sheikh na pondohan ang laban nila dahil may mga ulat nitong Hunyo na tinatantya na ni Turki Al-Sheikh kung patok ba sa publiko at sulit na pondohan ang pagtapat kina Naoya Inoue at Janriel Casimero. Maalalang lalong umingay ang pangalan ni Casimero sa radar ng Saudi promoters matapos niyang pabagsakin at knock-out ang world rank at elite fighter na si Luis Neri sa 4th round nitong Hunyo sa Japan. Dahil dito dinalas ng Daring Magazine na pagmamay-ari rin ni Al-Sheikh ang pag-feature kay Casimero dahil sa matinding hatak nito sa fans. Kaya ang pagpasok ng pera at impluensya ng Saudi Arabia ang pinakamalakas na tulay para maganap na ang mega fight na Inoue versus Casimero. Magandang araw. Cuadralas Casimero nakabalik na bilang top rated ng WBO Super Bantamweight sa bagong updated rankings ng WBO ng July, kung saan number 4 kaagad si Casimero. Nasa likod na siya ni Sam Goodman, Junto Nakatani at kapwa Pinoy na si Carl James Martin. Kaya kung pagbabasya ng 3-fight contract ni Casimero kay Koki Kameda, kung saan ang plano ay title eliminator ang unang laban ni Casimero, ay mukhang posible na mangyari dahil dito pa lang
lang sa WBO. Pwede nang maisakatuparan ng plano. Pwedeng laban kay Junto Nakatani na kababayan ni Koki Kameda. Kaya kayang-kaya itong pagganapin ni Kameda. Sa top 3 ng WBO, si Junto Nakatani lang ang available sa ngayon. Kasi ang number 1 na si Carlames Martin ay balitang mapapasabak kay David Picasso sa Saudi. Si Sam Goodman naman ay hindi rin available dahil IBF ang tinahak na landas ni Goodman. Sinunod niya ang utos ng IBF na maglaban sila ni Japanese Ryosuke Nishida para sa IBF Interim Super Bantamweight title. Ang WBC naman ay hindi pa nag-update ng kanilang rankings at inaasahan natin na dahil sa impresibong panalo ni Casimero kay Luis Neri ay papasok din itong si General Casimero sa top 10 ng WBC. At dito nga sa top 3 ng WBO ay si Junto Nakatani lang ang available na pwedeng makatapat ni General Casimero ngayong taong kasalukuyan. At ito nga rin ang gusto ng mga Japanese solid fans ni Naoya Inoue. Sabi nila na bago itapat si Naoya Inoue kay Casimero, kailangan dumaan muna ito kay Junto Nakatani. Alam din naman ito ng Team Casimero dahil sabi ni Jason na si Nakatani ang susi para makalaban nila si Inoue. Tiwala nga ang mga Japanese na solid na umiidolo kay Inoue na patatahimikin na ni Nakatani sa Casimero at dito na matatapos ang paghahabol ni Casimero kay Inoue. Mas malaki nga ang tsansa na magkabakbakan sina Casimero at Nakatani at kung matuloy ito na ang pagkakataon para sa angas ng Pinas para maipakita sa pamamagitan ng impresibong panalo kay Nakatani na karapat dapat siya na makatapat ni Inoue. Magandang laban ng Casimero versus Nakatani. Parehas silang one punch knockout artist kaya paunahan talaga kung sino ang unang makakatama ng solido. Malamang siya ang mananalo. Samantala